Anong nangyari sa inyo? Maagap na tanong ni Mariela sa mga babae na pumasok sa kabahayan. Madudungis at magugulo ang mga itsura. Pero hindi maitatago na napakagaganda pa rin. Lahat ay sumagot maliban kay Bella na labis na pinagtataka ni Darius. Nananahimik ito mula pa kanina at hindi niya alam kung anong mali. Superhero po si Darius, Nanay Mariela, sabi ni Mayumi sa ina niya saka tumingin sa kanya. Napatingin din siya doon at ngumiti yon sa kanya. Lumabas sa magkabila ang maliliit na dimples ng babae. Sa ilalim ng labi nito, pero agad din ni Darius inalis ang mga mata at tumingin siya sa mama niya. Tapos ay kay Mang Kiko. Pakiasikaso sila, Mang Kiko, aniya sa mayordomo. Let's go upstairs, Bella said and climbed the stairs. Nakatingin si Darius sa dalaga na kaagad na nakapanhik at hindi siya sinulyapan man lang. May mali sa Bella niya, alam niya, nararamdaman niya. Nagsipagsunuran ang mga kababaihan dito pero si Bea ay nakatingin sa kanya. Alanganin yun na ngumiti kapag kuwan. Nang sulyapan niya, tapos ay nagbawi kagad ng tingin. That look and face was the same as Bella's face. Kung hindi siya nagkakamali ay itong pinaka-best friend ni Bella sa lahat ng mga babae. Malamang naiisa ang likaw ng bituka ng mga to. Ano nangyari, anak? Mariela asked him. Pinagdiskitan sila ng mga masasamang loob. Sus ko, basag-basag ang mga bintana ng van at gusto silang pasukin. Nagkataon na natsyempohan ko sina Arnold. Pinasok ang Di Guzman ng mga notorious na masasamang loob. Sila din ang humarang kay Leila noon. Ani at malapunyal ang mga mata ni Bella na lumingon sa kanya. Sus ko, mabuti na lang at hindi sila napaano. Ang gagandang bata pa naman at mayayaman. Baka pati ikaw ay sumabit kung may nangyari sa kanila. Malamang, ganun na nga ma. He answered but kept on eyeing Bella. Nasa podar ko sila, kargo ko sila. Sige na, mag-asikaso ka na rin at madungis ka rin. Kumain ka na ba? Tanong ni Darius sa ina. Tapos na, kayo na lang ang hinihintay. Tumango si Darius dito sa kanya tinalikuran. Naglakad siya papasunod sa mga kababaihan pero dumistansya siya. Ang guest rooms ay nasa wing kung nasaan ang kwarto niya. Hindi ni Darius gusto na naroon yun dahil makakasama niya ang mga babae sa wing na yon. Jumbo ran to him. Aloof ngayon ang kanyang alaga sa dami ng babaeng nakikita. Pabalik na si Bella sa right wing matapos na maihatid ang mga kaibigan doon. Nakatingin siya dito pero hindi siya ni Bella pinansin. Tumuli ito sa pagliko papunta sa kwarto nito at si Darius ay nakamasid pa rin. Hanggang sa hindi niya matiis ay sinundan niya to. Agad itong pumasok sa loob ng kwarto at sinara ang pintuan pero agad niyang hinarang. Bakit? Formal na tanong ni Bella sa kanya pero tinulak niya ang pinto saka pumasok sa loob. I will shower na. Bakit hindi ka na lang din maligo kasi marumi ka rin? Tuloy-tuloy si Darius sa may kama nito at pumaymaywang. May problema ba tayo, Bella? Tanong niya sa dalaga. Kanina ka pa walang imik. Nothing, I'm just tired, I guess. She walked past him and went to her closet. Nakamaang niya itong pinagmasdan. You're not the usual you, sweetheart. What's wrong? He asked again and walked toward her. But even before he could hold her, she turned away. Nagmarcha na ito papunta sa may pinto ng banyo kaya humabol na lang siya ng tingin. Maligo ka na, gusto ko na magpahinga. Thanks for coming to save us. You did good. Para kang superhero. Hindi si Darius umik dahil may pakaramdam siya na insulto yun sa kanya. Napakunot noo siya. Ayaw ba nito na dumating siya? Sandali, anong problema mo sa akin? Itanong mo sa buwan. She sassed and slammed the door of the bathroom. Para ba naman sasagot ang buwan, Bella? Aniya rito kahit na pinagdadabugan siya. Ewan ko sa'yo. Bakit hindi kaya ni Bella sabihin ang problema sa kanya? Dati naman ay madaldal ito sa mga nararamdaman na inis sa kanya. Bakit ngayon na iba? At ginagawa pa siya nitong lalaking bersyon ni Madam Auring. Napabubuntong hininga si Darius nang bigla ulit bumukas ang pinto at sumilip si Bella. Akala mo naman porket nakuha mo ang virginity ko, hahabol-habol ako sa'yo? Manigas ka? Gigil na sambit ni Bella at halos magkiskisa ng mga ngipin. Anong sinasabi nito? Wala naman siyang ginagawang masama. Siya na nga itong tumulong ay sa kanya pa ito galit.
Baka gusto nito'y sumama na lang sa mga sanggano. Darius' eyes squinted. Matigas na, kanina pa. His eyes traveled across her body. She's only wearing her bra and he could see it. Parang hindi naman ni Bella nakuha ang ibig niya sabihin dahil ibang pakahulugan niya. He was talking about his. Kanina pa siya may ganong pakaramdam mula nang umangkas ito sa motor niya. At sa bawat pagpreno niya ay nasusubsob ang dibdib ni Bella sa likod niya. Mangisay ka na? Gigil pang sagot nito. Kaya inilang hakbang niya lang ang pinto kung saan ito nakasilip. Gulat si Bellang kumilos at tinangka siyang pagsarahan na muli ng pintuan. Pero agad niyang sinalag at tinulak. Tili ni Bella sa kanya pero hindi si Darius na tinag. Nagpatuloy lang siya sa pagpasok at siya ang nagsara ng pinto na hindi nito tuluyang naisara. Kanina ka pa. Hindi napigil na sabi ni Darius sabay yakap niya sa bewang nito. Nakatingin sa dibdib ni Bella, she gulped. Agad niyang kinapa ang pagitan ng mga hita ng dalaga. Sinasalat ang harapan nito. He knows that she's still sore but what now? Anong gagawin niya? Baka sumabog siya kapag pinigil niya sarili. Whenever Bella is near, all that she wants to do is to touch her. He sighed. He has to control himself, even just for now. Let's go, sweetie. Dito na lang ka makikiligo. Napipilitan ni Darius na sabi. Naglakad siya papunta sa may shower at saka doon siya naghubad ng lahat ng damit niya. Hindi mo ba ako aanuhin? Tanong ni Bella na nagpatigil sa kanya. Bakit? Gusto mo ba? He asked and she gulped. Nakatingin ito sa nakatayo niyang harapan. Naroon ang ebidensya na gusto niyang gawin pero masasaktan ito ng gusto kapag ginawa niya. Come here rather, he commanded her. I'll teach you something. Para itong robot na disusi na kagad na lumapit sa kanya. Nakatanga pa rin ito sa mukha niya kaya kagad niyang hinalikan sa labi. She responded right away. Tila nalusaw ang lahat nitong pinagmamaktol na hindi ni Darius alam. Nakatanga si Darius nang maghubad ito ng panloob. Para siyang sinilaban ng naman nang makitang hubad na katawan ni Bella. Pero nababahala siya sa pinagmamaktol nito. Paano ba niya ito mapapaamin? Napakahirap pala na pagsalitain ng taong madaldal pero mas pinili ng manahimik. Nakataas noon ni Bella nang lumabas siya ng banyo. Madalian ng kanyang naging pag-shower at nilayasan doon si Darius na wala namang ginawa kung hindi manghaplos at nagpapahaplos naman siya. It was her fault. Kinahulan siya ni Jumbo na nakahilata sa kama niya. Hi Jumps, she greeted the dog. Nagsuot siya ng damit pantulog, handa na siya para sa hapunan kahit na nakatikim na siya ng hilaw na hotdog. Sus Mariosep, lumabas naman si Darius sa banyo at nakatinginan silang dalawa. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Hindi ka ba talaga magsasalita, Bella? What will I say? I don't have anything to say. Ikaw lang nag-iisip na may sasabihin ako. Hirap ni Bella sa binata pero nakatitig lang sa kanya. Kilala kita. Saan ni Darius sa may likod niya saka siya hinalikan sa tuktok ng ulo. Pero tumayo siya kaagad. Aw, anito sabay tutup sa bibig dahil naumtog sa ulo niya. Bigla siyang nakonsensya pero binawi niya sarili. Bakit siya makukonsensya? Ito ba'y nakonsensya ng tingnan nito si Mayumi? Naiinis si Bella sa sarili. Gusto niyang alisin ang selos niya sa kaibigan niya pero hindi niya magawa. Sorry, padaskol na sabi ni Bella na kaagad nitong ikinatawa. Walang anuman, anito sa kanya pero inirapan niya ito. Saka siya nagmarcha papalabas ng kanyang kwarto. I'll go downstairs and eat my dinner na, she said with haughtiness. Hindi ni Bella alam kung kaya niya magpaka-plastic kay Mayumi. Ano nga bang kinasasalos niya? Ang simpleng pagtingin ni Darius at pagtitigan ng dalawa? Hintayin mo na ako. Magbibihis lang ako. Mabilis na sagot ni Darius sa kasunod sa kanya pero tuluyan ni Bella itong nilayasan. Bella was a bit halted when she saw her friends ready to go downstairs for dinner. Halos sabay-sabay ang mga yun na naglalakad mula sa left wing. Nakapajama na halos sa mga yon at ang iba'y tulad niya ang suot. It's common anyway. Sa dorm ay ganun din ang suot nila at normal na nilang itsura ang parang mga modelo ng tanduay sa kalendaryo. Naalala niyang mga ganun. Ganun ang mga kalendaryo nila sa mansyon noong bata pa siya. Inabot pa nga niya ang mga kalendaryo noong kabinataan ng kanyang ama. Nakikita niya si Amanda Page, si Joyce Jimenez, si Nanette Medved at marami pang iba.
Now she wanted to push Mayumi back to her room and get a change. She looked back. Nagpasan kasi sa kanyang tingin ng kaibigan niya at hindi niya alam bakit naroon ang focus niya. Sa lahat kasi, si Mayumi lang ang tumititig kay Darius. Kaya malamang naiibahan siya. Lahat ng mga babae halos hindi makatingin dito at siyang tinititigan, hindi ang boyfriend niya. Boyfriend niya sa isip niya, wala pang sila. Masyado siyang asyumera. Tikom ang mga bibig ni Bella at sasapakin niya talaga si Darius kung nakatingin ito kay Mayumi. Pero salamat at hindi. Sa kanya ito nakatingin. I'll go get a change. Wait for me downstairs, sweetie. Anito na akbayan siya saka pinisil siya sa balikat. Nagmamadali itong naglakad papunta sa kwarto. Kasalubong ang mga babae. Girls, bawal tignan si Mr. Half Turkish. Respeto. Ani ba na makahulugan o hindi ni Bella alam kung biro? Walang tumingin kay Darius at magkahikik-hikan ang mga yun pero si Mayumi gumalaw munang mga mata papatingin sa nagmamadaling si Darius. Let's go downstairs, she told them. Binaliwala ni Bella ang kanyang nakita at tumuloy din sa may tuktok ng hagdan para bumaba. Sa hagdan ay papaakit naman si Mariela. Tita, bakit pumakyat pa kayo? Agad ni Bella sinalubong si Mariela para alalayan pababa. Tatawagin ko sana kayo. Nanay Mariela, may isa pa po ba kayong Darius? Umahagikik na tanong ni Mayumi sa babae. Ngumiti si Bella pero sa loob-loob niya ay may kumukulo. She doesn't want to treat her friend as an enemy. Bakit ganitong kanyang nararamdaman? Magkaibigan sila noon pa. Siya pa ang lumakad kay Harry ng endorsement para suportahan ito sa pageant na sinalihan noon. Wala na isa lang ang nagawa kong Darius. Nakangiti naman na sagot ni Mariela. Kahit na nakasuot ng mask ay nakangiti ang mga mata. Sayang, ani Mayumi na biro ulit pero kinaiinisan ni Bella. Super ideal pa naman, swerte na naman si Bella. Tumingin niya sa kanya at si Bella ganun din. Swerte rin ang anak ko sa kanya kasi mabait ang mga magulang niya. Pihadong mabait din siya. Napangiti si Bella sa sinabi na yun ni Mariela sa kanya. Tingin nga kung mabait, Darius said behind. Pinagpag nitong buhok na basa ng tubig. Agad siya nitong inabot at hinawakan siya sa buhok sa katinangala. Saan bandang mabait? Biro ni Darius pero nainis si Bella dahil nagtawanan ang mga kaibigan niya. He smirked and put his arms on her shoulder. Halika na, he just said and looked at her friends. Tahimik si Bella nang bumaba sila at nakikiramdam kay Mayumi. Lumipat si Bea sa kabila niya at kinurot siya sa braso. Bella instantly looked at Bea with a questioning look. Para saan ang kurot na yon? Sumulyap ito kay Mayumi na parang beauty queen na bumababa ng hagdan, nauuna sa lahat. Sa ganung tingin pa lang ay tila nahulaan na ng dalaga ang ibig sabihin ng best friend niya. Hindi lang pala siyang nag-iisa na may kakaibang feels na yon. Akala niya ay napakasama na niyang kaibigan para magselos kay Mayumi. Mas masama pala si Bea. Lihim siyang napahagikik sa kaisipan niya yon. Sila talagang magkaibigan sa lahat. Mamaya tatanungin niya ito kung bakit may pakurot si Mayora sa kanya at may bombastic side eye kay Mayumi ang best friend niya. Bea is looking at her van. Kausap nitong daddy nito sa smartphone at naulinagan ni Bella ang mataas na boses ng ama nitong doktor. Ayokong umuwi, Dad. It was not our fault. The cops are chasing those goons already. Aattend pa kami ng kasal ni Bella. Don't be so paranoid, Dad. Basag-basag lang naman ang bintana ng van. May mga gasgas at UP. Last yung isang gulong. Other than those wala na. Anito pa na para bang napakasimple ng lahat kaya natatawa si Bella. Bye, Dad. Mabilis na sabi nito kapag kuwan sabay tapos ng tawag kaya napailing si Bella. Tito wants you home, Bea, she said. Agad na napalingon ng kaibigan sa kanya. Sus, hindi ako na mapapauwi. Anitong natatawa pa tapos ay tumingin sa pinto. Saan sila? Nasa living room. Si Darius. Umakyat, may kausap sa phone saglit. Ewan ko ba, Bella, may hindi ako gusto kay Yumi. Ayoko maging fake friend pero napansin mo bang titig niya kay Darius? Bulong nito. Hindi si Bella umimik at pinagmasdan lang si Bea. Okay, ayoko na. Feeling kong sama ako. The feeling is mutual, Bea. So, nakita mo? Mula pa sa may hotel kanina, umawang ang labi ng dalaga at umiling.
Kasi kay Harry ka nakafocus. Ayoko manira but I don't want you to say that I didn't warn you. I hate how she disrespectfully look at your soon-to-be husband's bulge. Napatanga si Bella. You mean natawa ito kaya natawa rin siya? Mismo? Really? Oo, dun sa hotel tapos kanina nung i-rush ko tayo. Papansin much? Ewan ko. Sus ko, correct me if I'm wrong, friend. Yaki-yakan ito sa kanya. Me too. Seryosong sagot ni Bella. Nagsaselos nga ako eh. OMG! Nalaki mga mata nito sa kanya. Para na itong sira ulo. May feelings ka na after ng tusukan moment? I don't know, Bea. Parang ewan ko ba? May mga certain flashbacks ako sa past namin na kami magkasama. Tapos nakukonclude ko ngayon na parang ganito rin ang feelings ko noon kapag may babae si Darius na kausap. Oh, Bea said, shaking her head while staring at her. Matagal mo na siyang love. Kaloka. I wish na wag namang tama ang instinct natin sa isang katropa natin. It's hard. I don't want rivalry, we're friends. Ayoko mahati ang friendship natin, pero wag naman sana siyang maglandi. Ayoko rin, mapapatay ko si Darius, Anya. Kaya ang lakas ng tawa nito, kaya maluha-luha siyang natawa rin. Niyakap siya ni Bea habang tumatawa to. I'm on your side. I'll give you the chainsaw. Nagkatawanan silang dalawa, pero sa loob ni Bella hindi lang selos ang namamayani. There's a fear, and it's a fear that Aslan might find a woman better than her and replace her right away. Darius ended the call. Eksakto na nandyan ang kanyang ina sa may hagdan nang siya ay bumaba. He ignored those giggles echoing around the vast living room. Galing yun sa magagandang kaibigan ni Bella na nagkakatuwaan sa pagkakwentuhan. Kanina'y nahiya rin siya at naalarma sa nangyari. Napahiya siya sa kamuntik na pagkapahamak na mga yon sa talon. Pero ngayon ay mukhang hindi na naiisip pa ng mga babae. Fighters? Tumawag si Surya sa akin, ma. He told his mother. Umalis na si Balbon sa site. He just earned a nod from his mother. Mabuti naman. Wala ka ng problema ngayon sa mag-aama. Kung anong tingin mong mabuti, susunod ako. Matanda na ako, Darius. Wala namang mag-aalaga sa akin kung hindi ikaw lang. Kahit halos pinabayaan kita noon nasaktan nila. Pasalamat pa nga ako na kahit maganda ng buhay mo ay kinupkup mo pa rin ako. He just sighed and rubbed his mother's back. Sana nga'y tuluyan ng lumaya si Balbon at wag na silang gambalain pa. Pero tuloy pa rin ang annulment. Total ay may contact number naman ng abogado kay Jordan. May usapan na silang sasabihin ng mga yun kung saan lumipat at saan ang eksaktong address. Kapag hindi mananagot ang mga yon, magpahinga ka na ba? Nasaan si Bella? Tanong ni Darius dito. Parang lumabas, kasama yung si Bea ba yun? Titingnan daw nila yung van. Tumango siya rito at muli itong marahan na tinapik. Bago siya lumabas ay nalapitan niya mga babaeng nagkakasiyahan. Medyo nagulat pa siya nang makakita ng alak sa center table. Pinaskilan ni Darius ng ngiti ang mukha niya kahit hindi talaga siya palangiti. Kahit sa mga babae. Mind us drinking here? One of the ladies asked him, glancing up at him. Not really, sige lang, walang problema. Aniya naman, nakasulyap sa kanyang relo. Don't worry, hindi naman umiinom si Bella. Good girl ang isang yun eh. Kami lang ang iinom pero hindi naman papakalasing to the point na magkakalat na. Naman ang isa pa sa kanya. God! Paano niya mamememorize ang mga pangalan ng mga ito kung kalahati ng black ang dala ni Bella sa mansyon? Hindi naman siya professor. Welcome kayo rito. This is Bella's place and she has the right to welcome anyone she likes. Ay, ang sweet! Anang mga to't parang kinikilig. Huwag mo siyang sasaktan ha. Tandaan mong pangalan kong Kaori. I will dissect you, Darius. Pinakita ni Kaori ang kamao. Yeah, she's our baby. And Harry really hurt her. Off limits na kami sa babaero for Bella. She's too kind for some humanizers. Naman ang isang chinita. Sa tema ng mga to, baka litsong kabayong labas niya kapag pinagtulungan siya ng mga to. But there's no chance for it to happen because he will never ever womanize. Hindi siya naglaan ng halos kalahati ng buhay niya para lang siya'y manloko ng babae na hinihintay niyang gustuhin siya. Ngayon na nasa kanya na to at konti na lang ay mamahalin na siya.
Ngumiti lang si Darius bilang sagot sa mga babae. Tinignan niya mga ito isa-isa. Dumaan ang mga mata niya pero isa sa mga ito'y nakatitig sa kanya habang kagat ang hintuturo. What the? This is the same woman who stares at him all the time. Ayaw ni Darius bigyan ng mali siyang titig nito dahil kaibigan to ni Bella pero kaibang titig nito sa lahat. Lalaki siya at alam niya ang titig ng babae na may mali siya. This woman is seducing him. Inalis niya mga mata sa babae. Excuse me ladies, pupuntahan ko lang si Bella. Sure. Anang mga yun sa kanya kaya mabilis na siyang tumalikod. Lumabas siya ng bahay at nakita niya si Bea at Bella sa may van nag-uusap. Lumapit siya sa mga to pero sinalubong siya ni Jumbo at nagpakarga sa kanya. Pinauuwi na ako ni Daddy Darius. Bea talk right away. I'm sorry about that, Bea. Wala akong alam na lumipat dito mga yun. It's okay, may lang bakasyon ng grupo. Tumawa pang sabi nun sa kanya. Makulit lang si Daddy. Papalitan ni Bella ang van nyo para naman hindi nakakahiya. Ani ang sumulyap sa dalaga pero ganun na lang ang gulat nito. What? Saan ako kukuha ng pambayad? I'll sell my body and soul, yeah? Hirap ni Bella kaya napangiti siya. Sold. Aniya rito kaya natawa lalo si Bea habang pinagmamasdan sila. Pwede akong bumili bukas din kaysa iuwi mo yan ng ganyan ng itsura. Pwede ko na lang yan ipa-repair at gawing service ng mga tao dito. I will not say no. Bea said and so he smiled. Siyempre, aniya. Walang imikandala sa tabi ni Darius kaya nakbayan niya tinilan ng konti. What's wrong with this lady? Naisip niyang itanong at kitang-kita niya na pinandilatan ni Bella ng mata sa Bea. Nagsiselos yan pero hindi ko sasabihin. Feeling ko inaantok na ako. Ano yun saka naglakad na papaalis. Thanks ha, you're a very nice friend. Bella sarcastically says but he just kept on staring at her. At dito na po nagtatapos ang ika-30 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.